Ang tanong ko sir, kahit kailan sa panununog ng NPA ng cell site, sa pagpatay nila, kailan nyo sila kinondena? Pailan nyo sila ng kaso. Kailan nyo kinondena, sir? Kung mali yan, kailan nyo kinondena, sir? Nagkondena ba na kayo ng NPA kahit alam kailan? Merong rebellion sa ating bayan, merong civil war sa ating bayan, kaya kami sa bayan muna. They were Not your personal knowledge. NPA fighters surrendering to the government. They are telling us that they were members of your organization, sir. Sinungaling ba sila? Sila inakasama ninyo sa makabayang pag-aklas, sa makabayang advokasya. Ngayon na ayaw na nilang lumaban, gusto nilang bumalik sa gobyerno, gusto nilang nakapayapaan. Sila pa ang sisiraan ninyo na sinungaling sila? Ganyan ba ang ginagawa ninyo? Yung mga tropa ng gobyerno, pulis at sundalo, hindi sila makapagsalita dahil merong mga kongresista na makakaliwa na katulad ninyo na nagpapatawag sa kanila, inquiry and investigations, at kapag humarap sila, underdog sila. Kaya dapat, sinong nagsasalita sa ating gobyerno para sa mga sundalo at pulis na namamatay? Iniiwan ng kanilang pamilya sa kanilang bahay, nakadeploy sila, lumalaban sa NPA. Siya ay dapat palakasin ng gobyerno, ipagtanggol ang bansa, palakasin ng bansa. At tulungan man lang ang ating mga pulis at sundalo. Sige. So ako, saludo sa inyo, sir. Walang problema. Kayo po ay hindi kurakot. Kayo po, madaming magandang plano sa gobyerno. Pero hindi lang kayo yon. Madami pang ibang organisasyon na hindi kabilang sa kaliwa ang nangangarap rin ng magandang pagpo. Ako po, sinasabi ko, walang problema kung banatan ninyo ang Pangulo ng Pilipinas, kasi yan naman ang ginagawa nyo, matagal na panahon na kahit sino pong Pangulo. Walang problema kung i-criticize nyo ang ating gobyerno. Ang problema kasi, ang iba nyong miyembro ay sumasapi sa CPP-NPA. Nandiyan ang akbayan na pinagre-resign ako at pinagre-resign ng Pangulong Duterte, pero hindi namin sila pinagsasabihan dahil yun na yung opinion nila at hindi sila sumusuporta sa armed rebellion. Kahit na tinitira kami, hindi namin sila tinitira kasi yun, tama lang yun. Mag-opinion ka, mag-kritisismo ka sa gobyerno, pero hindi ka sumasapi sa armed rebellion. Bakit po? Merong, alam mo, Mr. Problema, meron po mga nasa hanay nyo. At ang nagkikwento sa amin ay mga sumusukong NPA ngayon. Ito nga, alam mo, if you follow your logic, ubusin na rin natin yung PMA. Bakit ang daming nagkudita ng PMA? Bakit maraming sumali sa RAM? Ha? Nagre-recruit sila sa RAM. At ngayon nga, ang inyong head sa CMO ay kasampi sa RAM yan. Eh di, isara na rin natin yung PMA. Isara na natin ang Armed Forces of the Philippines. Merong totoo. Merong mga estudyante. Merong mga aktivista na sumampa. Naging leader ng mga revolusyonaryong grupo. Inako nila na isakripisyo yung buhay nila. Will take the highest form para sa kanila. Then we will respect that. Actually, 2 weeks ago, we were called to government meetings and meron tayong whole of nation approach ngayon laban sa mga radical leftist groups. And ang nagle-lecture po sa amin doon ay isang dating CPP-NPA leader. So, ine-explain niya na dati siyang miyembro ng CEGP, NUSP, dati siyang leader ng Bayan Muna, ang asawa niya, Gabriela. Tapos nag-NPA sila, tapos naging miyembro siya ng mataas na sa CPP-NPA. After 23 years, sumuko sila sa gobyerno, ipinaliwanag nila sa amin, mga heads of agencies, na sila talaga ay nagre-recruit gamit ang mga legal fronts. Kaya ito ay hindi red tagging. Kung ang mga sumusukong NPA na ang nagsasabi na sila ay miyembro dati ng Bayan Muna at ng mga legal fronts ngayon, at wag tulungan, wag iboto ang mga partidong ito ngayon, paano pa namin masasabing red tagging yan kung mga dati nyo pong miyembro ang umaamin at sumusurrender sa gobyerno?